Tinutukoy na ng NBI ang grupo sa likod ng malawakang cyber attack sa ilang government website. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve. Iisang grupo lang daw ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkaka-deface ng ilang government websites. We've identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila. Opo. Sir, yung po bang taong ito, siya po ang lahat ng gumawa dun sa tatlo pong institution? Magkakaiba. Yung identification kami na magkakaiba. But we have identified all of them already. Isang grupo sila pero iba-ibang tao. Miyerkules, June 10, nang i-deface ng nagpakilalang hacktivist group na Nullsec Philippines ang Senate website. Nag-iwan pa ito ng mensahe tungkol sa anilay personal na interes ng mga namumuno, political dynasty at korupsyon na sumisira umano sa kinabukasan ng bansa. Makalipas ang ilang araw, ang website naman ng Kamara ang pinuntirya ng hackers. At gaya ng ginawa sa Senate website, may mensahe rin ito laban sa korupsyon. Ang mismong NBI hindi nakaligtas dahil tinarget din sila ng hackers. Pero gaya ng pagtitiyak ng DICT, ayon sa CICC, wala namang nakompromisong government data sa mga insidente. The problem with websites, it's designed to be accessible. So talagang marami talaga siyang mga vulnerabilities. We compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya nga ang ginagawa namin, hindi hiwalay namin yung main systems of ng mga ahensya namin dun sa mga websites namin. So again, just for that particular question, wala akong nakuhang sensitive data. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NBI. Posible raw na maharap sa mga kasong paglabag sa anti-cybercrime law at malicious mischief ang hackers. Ngayong araw, lumagda rin ang kasunduan ng NBI at CICC na magpapaigting ng kanilang tulungan laban sa cybercrime. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.